At panahon, nakilala ko ng maraming kaibigan. Tunay na kaibigan. Natuto akong mahalin ang aking paaralan. Noong second year high school ako, inaamin ko, masyado ako nag-isang babae. Hindi ako nagpapabaya sa aking pag-aaral, ngunit hindi rin naman ako nagseseryoso. Hindi ako sumasali sa anumang organisasyon na makakapagpalangan ng aking lahat. Natapos ang taon na yon, magano na lang ako. Ang daming dala. Easy go lang sa aking pag-aaral. May midterm pa tayo sa math. At nagbukas ako ng Friendster account. Nakita kong ini-invite ako sa lalaking ito para maging friend niya sa Friendster at nag-iwan din siya ng comment na nagsasabi, happy vacation din siya. Siyempre pa, kilala ko ang lalaking to. Bakit hindi? Sikat siya sa aming paaralan. Hindi lamang sa aming paaralan, pati sa aming barangay. Gwapo siya, matalino, at kapos parta, pero mukhang mayabang. Hindi ko pinansin ang kanyang comment. Hindi ko siya nireplyan. Bakit ba? Eh, hindi naman kami makakilala. Kinumento ko ang pangyayari ito sa aking mga kaibigan. Sinabi nila, text daw nila to. Binigay nila sa akin yung number niya. Hindi ko tinanggap. Para sa akin, ang makikipag-text sa isang taong hindi ko naman kakilala ay chimp. Pero pinagpilitan nila sa akin. Hindi man daw kami formal na magkakilala, kilala pa rin yung kami ng isa't isa. At Sasalita ka mag-isa dyan. institution lang kami. April 7, 2007, nung una ko siyang makatext. Nagulat kayo kasi alam ko pa yung araw na yun. Bakit hindi? Kaya isa yun sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Oh, abog! Nagkamali ako ng pagkakakilala sa kanya. Hindi siya mayabang. Bagkos, napakabait niya at sobrang mapagpumaga. Kahit sa ang top 1 ng buong batch nila, expert ng buong high school department, active member ng napakaraming organisasyon sa aming paaralan, at leader ng Knights of the Altar sa aming parokya, minsan at hindi kailanman niya pinagmayabang sa akin ng mga bagay na yun. Nice, pogo-pogo. Hindi magkaibigan mo, malapit na magkaibigan. Sa mga araw na yon, na kami nagkakausap, kami nagkikita, ang buhay ko ay bigla naging kulay. Nakita ko ang mga bagay na hindi ko napapansin ko. Na-appreciate ko ang maliliit na bagay na ginagawa ng ibang tao para sa akin. Tumo ng gal. Natutuwa kong pagkatiwalaan ang mga lalaki. Mag-video daw gusto mo ba? Natutuwa kong magtiwala sa sarili ko. Ayaw niyo makita yung mukha ang sama-sama talaga. Pagkatiwalaan din ako sa ibang tao na nasa kanya. Lalong-lalo na ang mga Maririnig yung sinabi mo dito. gumawa ako ng tula para sa kanya. Ibabahagi ko. Medyo may pag-report, pero anong magagawa ko? Yun yung nilalaman. Title nito, Pag-ibig nga kaya. Pag-ibig nga kaya, itong aking nadarama. Hindi ko alam ang kapag-utas. Sa bawat oras, araw at panahon, ikaw ang lagi natin. Kahit saan ako pumunta, ikaw ang liwanag. Ngunit hindi ako sigurado sa nadaramang ito. Pag-ibig na kaya, panabubulahan lang ako. Kung kayo makatalubong, pintig ng puso'y biglang bibili. Ano ba itong aking nadarama? Ako ba ay umiiyak niya? Kung kaya, kung sana, kaya kong limutin ka. Sana naman pa'y akin ang ginawa. Ngunit hindi ko kaya, hindi kayo. Siguro nga, ay mahal na kita. Medyo mga panahon na nagbubulahan pala ako sa nadaramang para sa kanya. Iniisip ko na naghahanap lang ako ng isang kuya. Siya lang naman kasi ang kahit na isang lalaking nagalit sa akin nang malaman na nasa labas pa ako ng bahay sa oras ng gabi at ang tayo kasama ko lamang na yakol ako ng anak. Siya rin na nagpapaalala sa akin na kapag natatakot ako, ay isipin ko na lamang ba nakasama ko ang atong palagay. Pinupuri niya lahat ng achievements ko.
Nung makatapos siya ng high school, at fourth year high school naman ako, natuwa ako. Kasi akala ko makakalimutan ko siya. Hindi ko na siya makakasabay pumasok sa eskwelahan kapag malapit na kaming maliit. Hindi ko na kailangan lumabas ng kantin para lang makita ko siya. Ginawa ko sobrang busy ang sarili ko noon. Sumali ako sa napakarami kong ginustuson sa aking kaaralan. Nagawa ko ang sobrang pagiging busy. Active member ako noon sa sikat na organisasyon sa aming kaaralan na tinatawag na peer facilitators. So, bilang member noon, kailangan kong tulungan ng mga estudyante sa kanilang problema at tumulong sa mga events namin para sa school. Mahirap maging member noon. Pero kahit kailan, hindi ko pinangyayari. Kulang ang salitang nagala, natuwa, at nag-enjoy sa paglalarawan ng mga bagay na yun. Lumipas sa isang buong taon, pero hindi ko siya nakalimutan. Siya pa rin hanggang ngayon. Kahit sinubukan ko magmahal ng iba, hindi ko nagawa. Kunyari, Hirap sa rin ang mahalin eh. kunyari iyak tayo. Saka naman siya kahit sa isa akong kaibigang lalaki na sobrang nagmalaga sa akin. Kahit kailan, hindi ako inusgahan. Hindi ako at malansawa na kinig sa mga problema ko paulit-ulit sa Tayo. kanan. Iyak tayo. Hindi kailan sa akin na unang hindi pa niya ako nakikilala. Ang tingin niya sa akin ay maarte at matutunan. Pero tingnan niyo naman, kahit kailan, hindi niya ako inusgahan. Kinilala niya ako at kinaibigan. Nasa kanya na lahat ng gusto ko sa isang lalaki. At ang mga bang sabihin na kaya ko lamang yung nagustuhan ay dahil sa'yo at wala nang iba pa. Alam ko ito sa mga tunay ko kahit makahanap ako ng ibang mamahalin, hindi siya mawawala sa puso ko. Kasi siya ang dahilan kung bakit hindi ko ako sa harapan ninyo ngayon. Kaya ngayon, sobra akong nalulungkot na iniwan ko na ang aking alma mater. At nasa ibang universidad na ako. Hindi ko pa rin lubusang matanggap. Naiiwan ko na ang lugar kung saan natuto ako ng napakaraming bagay ko. Ang mga kaibigan kong sinuportahan ako at dinamayan sa lahat ng mga kulungan. Ang mga puro at mga mentors ko na nakita na kung paano makulong. Nakakalungkot nga lang na may mga kumano nito. 8 minutes. Ang mga lugar na itinuri ko ng pangalawang tahanan. At ang Wala mga na yung love events life eh. Hindi na ako naiyak. na kung saan natututunan ko ang Wala napakaraming na yung love bagay. life. Hindi na ako naiyak. Ang last trip namin at ang dalawang isa kada buwan. Sa mga guidance counselor na nandyan kapag may nakakababa ako dito. At syempre, siya na unang mahal. Oo, nahihirapan pa rin ako ngayon. Hanggang ngayon. Ngunit sa tulong ng aking mga kaibigan, na sumuporta sa akin at nagparamdam na kasama ko sila, natutuwa akong mag-advance. Sa kanila, salamat. Pero isa lang Nine na. Nine na. Ituloy na sa ikakasalitan. Na sila magmahal. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakilala niyo ako